Mga kapatid, sugod! Sabihin mo, sugod. Sugod! Yun na yung intro ko malupet. Thank you. Tungkol saan yun? Ba't nagpapasugod ka bigla? Wala lang, naalala ko si Balakid eh. Mga kapatid, sugod, sugod. Ganon. Yung kanta niyang sugod. Himen, buwagin. Activist. Okay ba sa'yo yung activism rap? Oo. May Kasi may pinaglalaban. Okay. Rinig mo ba sarili mo? Parang hina ng boses mo sa mic. Rinig ko naman, yan. Rinig mo? Okay. So, kamusta ka naman? Ayos How's lang. things? Okay naman. Kamusta ang eleksyon? Ang nakaka-stress eh. Bakit? Yung lang, may iba kasi dun, simpleng pila lang, di pa masunod ng tama. Hindi naman nakakainis yung mga yung mga nagpa-facilitate. Yung ibang tao lang din talaga, may mga matitigas ulo. Ano ba nangyari doon sa pila? Gato pila, may aalis. Tapos uusad na yung pila, bigla siyang dadating, bumili ako ng tubig, ganyan. Parang, Nangaaway na? yung sana inintay mo na lang, di ba? Saglit lang naman bumoto eh. Kung, basta may Oo. Yung sa akin parang wala namang hassle actually. Pero ang problema ko lang nung araw na yun, grabe yung init. Sobra. Para akong hihimatayin, nakaka-heat stroke naman talaga yung init lately. Ang stupid. Nakakatawa pa, wala akong dalang towel, kaya tumutulo yung pawis ka. Alam mo, kadiri talaga yan sobra. Ang lagkit sa pakiramdam. Hindi lang yun, syempre. Puta yung mukha mo, parang naghilamos ka tapos wala kang walang pamunas. Walang towel. Ayoko din yung paglalabas ako ng CR, pagkaligo ko. Puta, nalalagkit ka agad ako. Pinapawisan ka agad ako. Nakakairita yung pakiramdam. Kabuisit. Kahit ice cream, hindi masusolusyonan eh. Ang inang yan, nakakaasar. Diyan nakakapagod na ligo ka na ligo. Oo. Kasi nakakatamad din kaya minsan yung kakaligo mo lang tapos after 3 hours kailangan mo maligo ulit. 8 hours, Wag na, tangina. Tumutok ka na lang sa electric pan. O kaya maglalapit ka sa aircon o kaya yung rep ninyo. Buksan mo matagal kaso access sa kuryente yun eh. Pero balik tayo. Anong masasabi mo sa resulta ng election? By the way, no politic here. Opinion lang sa election. To be honest, parang medyo optimistic pa ako. Medyo lang. Konting-konti, para mga 20%. Ganon. Alam mo naman ako, I'm the cynic. Parang may nag-spark na konting liwanag. Ganon. Bakit? Kasi yung nakakatuwa yung mga Gen Z ngayon na nag-iisip muna bago bumoto. Nagre-research muna. Oo. Good job. May nabasa nga ako, ang sabi nila, sila daw yung mga bata nung nakaraang election na namulat daw. Nung 2022. Tapos nung finally, pwede na silang makaboto. Yun. Parang pinanggigilan nila. Bumoto sila ng mga karapat-dapat. Tingin nila. Nagkaroon ng spark of hope kahit papaano. Hindi ka ba nalulungkot? Na? Natalo si Kuya Willie. Actually, nalulungkot ako para sa mga staff niya eh. Kasi pagagalitan. Pagagalitan na naman sila live. Baka kasi sa kanila. Sa kanila pagbunto na nung galit. Sa kanila mag-lash out, no? Tangina, imagine mo, no? Ako po ang inyong lingkod. Si Willie Benjamin! yung lagi yung parang pangbungad niya kapag nasa Senate siya, halimbawa. Ang masasabi ko lang tungkol dyan sa mga ganyang batas ay isulong yan! may ching ching ching! May gagawin! Why? Dati ba niya ginagawa yun? Yung paninigaw? Ewan ko nga, style niya talaga na hosting yun eh. Okay. Yung ginaya nga ni Michael V. Yung malumanay lang Nanay, napapanood po tayo sa buong mundo. Ano pa gusto niyo sabihin? Mahal ko po yung mga anak ko po sa Australia po. Ganun po ba? Biya ka mo dyan! Ching ching ching! Hindi, alam mo, gulat nakakatawa siyang figure kasi ang dami niyang gustong gawin sa buhay alam mo yun. Entertaining siyang host, wag na siyang pumasok sa politics.
Hindi, alam mo, natatawa ako sa kanya. Nung tinatanong siya kung ano ba yung platform niya, basically. Sabi niya, magandang tanong yan, ikaw ba, anong tingin mo dapat, ano bang tingin mo dapat kong gawin? Napipikon na siya. Oo. Hindi, ang pangit lang ng attitude niya kapag tinatanong siya kasi, dapat lang itanong sa candidate yun di ba? Kasi magsisenador ka, hindi naman birong trabaho yan Oo, tapos... Hindi naman yan yung nagising ka lang, uy, gusto ko magsenador. Oo, parang nagkaroon ako ng awakening. Nagkaroon ako ng epiphany. Tangina, tapos pag tinatanong siya, parang naiirita pa siya. Parang, saka ako naintindihan yan kapag nanalo na ako. Maling attitude. Tsaka nagrarad siya nakaraan yung sa lalo nonsense. Yung sinasabi niya. Oo, nakita ko rin yun. Entertainer daw. Ngayon, gusto na raw maglingkod. Di raw ibobote entertainer. Ano ba? Unfair ba kapag sinasabing hindi dapat maging politician ng isang artista? Ganito lang kasi yan Ang isang artista. Halimbawa, yung bahay mo, barado yung CR. Anong hahanapin mo? Tobero, artista? Artista. Hindi, syempre, alam mo na yung sagot. Diba? Oo, yun nga. Gantahin ng tao na kayang gawin yung trabaho niya. Willing ba siya magtobero? Oo nga, no? Diba? Yun yung logic dun Dahil tsaka yung isa pa, si Manny Pac. Di ba, hindi rin nanalo si Manny Pac? Actually, pwede naman siya maging philanthropist without pwede siyang having position sa Pwede siyang mag Bruce Wayne dito sa ating bansa. Yung commercial niya. Oo, bobo ako. Yun yung pinakahuli niyang di ba, political campaign commercial. Dude, hindi yun Hindi yun yung point Hindi kasi parang siya parang nagla-lampshade siya na parang bobo ako. Pero tinanong yung nagawa ko. So, di ba hindi ako bobo? Ganun yung dating noon. Kahit naman hindi ka senador, kaya mong gawin yan hindi siya dumb sa totoo lang. Pero kasi medyo naiirita lang ako sa mga figure na ang daming gustong gawin in a short amount of time. Parang naghahabol sa buhay. Hindi, yun lang yung criticism ko kay Manny Pac. Kasi as an athlete, dati nasabi ko na yata to, if I recall correctly. Si Manny Pacquiao kasi, okay siya as an athlete. Wala akong masabi doon. Marami siyang na-achieve doon. Enough na yun. Pero yung umakyat pa siya sa pagiging artista, senior, politician, basketball player. Oo, basketball player coach. Parang mag-focus. Hindi, sige, pagbalagay na nating passion mo yon or let's say hobby mo yon. Pero, di ba, sana nag-stick ka na lang doon sa talagang nag-excel. Kayo lang yung sa akin. Kasi parang nadaanan niya kasi yung pagiging walang-wala. Tapos gusto niyang i-try lahat ngayong may pera na siya. Parang ganun yung nakikita ko sa kanya. Yes, ganun nga din ako. Walang parang, nung natalo nga siya nitong election na to, okay, time to move on. Hindi naman kabawasan sa kanya. Depende. Dito pa ako na nawawalan ng gana sa kanya kapag, di ba, naging senator na siya. Tapos nandun pa rin siya sa boxing world. Parang, yung parang 'di ba? Parang dapat full-time ka na diyan, wala ka ng sideline. Kasi wala ka ng extracurricular activities pa. Hinahati niya yung katawan niya. Pasahod ka ng taong bayan Yun nga, tapos biglang may fight ako dun, may fight para sa bayan naman ko. Tapos lagi kang absent sa Senate. Nakakawalang gana lang. Nakakawalang gana talaga. Pag nakikita mo yung hinar mo, hindi naman ginagawa yung trabaho niya. Tapos may sideline pa. Yun nga Diba? Tsaka nagigets ko rin kung bakit nanalo siya dati. Kasi alam naman nila na si Pacquiao, may talaga siya, may puso naman talaga. Hindi naman questionable yun. Mabuti siyang tao, yun ang tingin ko. Pero, well, I don't know the guy personally, pero yun lang yung tingin ko, may malasakit naman talaga siya. Yun nga lang, wala sa hulog. Yun lang. Anyways. Well, hindi lang naman siya yung ganun May athlete din. Si BJ Penn, sa UFC. Tumakbo siyang mayor ng Hawaii. May sayad talaga? Anyway, anyways. Recently lang na-realize ko. Hindi ko na-realize, dati ko pa napapansin. At na-bring up ko na to years ago dito sa show. I-bring up ko na lang ulit. Alam mo, sobrang dark ng Facebook. Oo naman. Kasi, eto pag nag-dig deep ka pa. Hindi. Nakakagago Ito yung una kong criticism no? Kasi, halimbawa, may mga serious topics, di ba? May mga serious issues, serious problems in the world. Tapos makikita mo sa newsfeed mo. It's not a laughing matter. Pero makikita mo, may mga taong nagre-react ng haha. Nag-haha-react
Sabi ko, gago ba kayo o baliw lang kayo? Hindi ko magets eh. Siguro hindi nila magets yung hindi, meta, may kasalanan yun. Oo nga eh. Hindi na explain na maayos eh. Akala nila pag may haha, masaya sila. Yun nga eh, yung iba parang minamak lang eh. Meron yung sad react din. Nakakabwisit din pag nakikita ko yun. Kasi may mga nagmi-misuse. May nagmi-misuse kasi. Minsan nga may mga taong nagpapalit lang ng profile pic. Tapos may mag-angry react. Bakit? Ano to? Nung katangahan to? May blinak nga ako kakasad react niya eh. Tangina nun eh. Nasaan ka man, tangina mo. Kada post mo, sad react. Kahit hindi naman nakakalungkot. Halos araw-araw, blinak ko siya eh. Napakyo ka. yung pag may, kasi, kapag seryoso yung post mo, tapos may maghaha-react, nakakaloko eh. Di ba, hindi talaga siya nakakatawa. Parang nakakatawa dyan? It's a serious matter eh. Tingin ko sa mga naghaha-react sa mga serious topics, tangin na mga demonyo talaga. Hindi, gamunggo utak. May mga sayad. Tipong pag napitpit ng gulong yung ulo nila, puputok lang na parang lobo. Wala kasi laman eh. Putang nang yan. Airhead. Parang compressed air lang. Compressed air lang. May tunog pa. Wala kasi laman eh. O kaya yung parang balon na parang umutot na balon. Same sa mga nagmi-misuse ng sad react. Putang. Kasi nitong mga nakaraang araw lang meron ako isang friend nag-post siya regarding sa nangyayari sa Palestine. Yes, it's getting worse eh. Tapos, nung tinignan ko yung post, gagi na-shock ako sa nakita ko. Puro haha. Puro haha-react ng mga Pilipino. Sabi ko, hindi, don't get me wrong, maraming haha-react ng Pilipino, pero mas marami yung angry react tsaka sad react kasi seryoso yung topic. Pero nakita ko may mga naghaha-react, tapos may makikita ka doon sa comment section, mga Pilipinong walang puso talaga, boy. Talagang sasabihin nila, kasalanan naman nila yan, di ba? Haha, mga terorista. Inatake ko sila ng Hamas eh. Ang talaga, sabi ko, tangina, sobrang ignorante yung puta. Yung mga yun, it's either mga boomer na walang pinagkatandaan or mga out of touch na OFW. Pwede. Tingin ko sa mga yan. O kaya mga tambay lang na sociopath. Tapos parang kung ano lang inabalitaan nila, yun lang yung inabsorb, kasi hindi siya nila. Yes, hindi siya laughing matter talaga. Tapos may naghaha-react. Ang mga sociopath ang puta. Malala pa sa nagsasya. Hindi ko makapaniwala talaga doon sa mga nababasa ko. Marami namang nag-express ng solidarity. Marami ding mga kumag. Marami mga tulongges doon. Hindi siya dapat brainless pieces of shit. Yes, troglodytes. Troglodytes. Caveman. Hindi siya dapat tinatawan. Nakakatawa doon in the first place? May mga namatay, may nasabugan. Nakakatawa doon? Tsaka most innocent children yung victim. Gagi nakakagago doon yung may mga baby na obliterated talaga. Yung talagang binomba talaga. Yung baby nasabog yung leg. Walang limbs. Tapos tinatawanan. Oh my gosh. Tayo nga yung bansang napansin ko parang madaling makalimot eh. I mean, hundreds of years ago lang, occupied tayo eh. Tsaka diba? Tsaka isa sa mga toxic traits ng Pinoy. Saka lang nagre-react pag nasa na sila eh. Nasa receiving end. Yun nga pag sila na yung nandun sa sitwasyon na yun. Doon nila marirealize. Doon nila marirealize. Ganun ka absurdo. Hindi, pero alam mo, may narealize din ako. Hindi naman kaya dahil sobrang dami lang nilang inaasikaso sa buhay nila na hindi na sila nagpe-pay attention elsewhere. Tapos kung nila pahinga na sila, makikita nila sa Facebook. Maraming namatay. Yun nga eh. Tsaka alam ko, mayroon ding bahid ng racism dun eh. Kasi alam mo, ang typical na tao, halimbawa, mag-generalize na lang talaga sila. O kaya mag-stereotype sila. Ang alam lang nila kapag Arab, di ba, terrorist lang agad. Ay, Muslim, terrorista. Yun lang. Kaya siguro nung nakita nila yung post na yun regarding sa Palestine, nag-ahar sila. Dapat lang. Dapat lang sa kanila mga terrorista sila eh. Medyo hypocritical kasi ang daming OFW sa Arab countries. Di ba? Ang stupid. Tapos sasabihin, boy, tong amo ko. Ano ba religion ng amo mo? Islam. Tapos sasabihan mo, terrorista yung mga Arab people. Tingin ko dun may mga iba talagang OFW, kumag din eh. Hindi lahat may mga... out of touch, hindi naman kumag. Mga out of touch siya nangyayari. Yun nga din. At dito sa parang hindi nila alam yung totoong nangyayari dito sa bansa. Kaya kung ano lang yung... Yun nga paano pa sa iba? Yung naman mga binota na lang
No comment na lang. No politics zero. O yun lang, napag-usapan lang. Oo. Hindi kasi ang dark lang ng Facebook lately. Yes. Ay nako, ba't may Facebook pa ako? Hindi ko rin maintindihan sarili ko eh. Doon tayo. Doon kasi ako kinokontak eh. Oo, doon tayo kinukontak. O, tsaka nababalitaan ko yung mga nangyayari sa mga kakilala ko doon lang din. Oo. Na-try mo na bang mag-ibang social media? Halimbawa, Threads, ganyan. Tombore. Na-try mo na yung Threads? Yung Threads yung sa Instagram? Yun ba yun? Hindi, connected din siya sa Meta. Pero para siyang Twitter ng May gumawa Meta. ako pero nung chinek ko yung ano niya, yung interface niya, parang na-boring ako. Okay. Wala, minsan parang interesting din. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa siya na-try. Yeah, ang social media ko na lang ngayon, yung Facebook tsaka Instagram. Ayun na lang. Oo. Pero mas nga ako, mas active lang talaga ako sa IG tsaka sa YouTube. Pero ngayon nauumay na ako kasi sa SOCMED. Parang messenger na lang yung gumagana. Ang lungkot naman bang Tapos magmamay-day na lang ako ng kung ano-anong shit. Ganun. Tapos YouTube mostly. Hindi, lang yan. Kumbaga naghahanap ka ng serenity. Parang... Nabalitaan mo tong Facebook artist na tulongest din. Yung pangalan niya Banji Gam. Pinoy? Pinoy siya, kasi nagtatagalog eh. Okay. Hindi kasi meron siyang post regarding sa basically nagpapaka-edgelord kasi siya. Yung post niya regarding dun sa yung may pinost siya kasi drawing ng kamay na mayroong naka-fingering pose. Yung kamay tapos may dugo sa gitna ng daliri. Tapos ang caption, yung sinabi mong ayaw na pero sumigi ka pa rin, parang ganun. Teka, basahin ko. Shit, ang dark. Wow. Tongin dark humor. Ito, para may accuracy. Tingnan Hanapin ang ko. art style niya. Baka nakikita ko yan. Hindi ko na rin may flash sa screen kasi gruesome eh. Ayun. Puta Ito. na. Yan. Tawag ko sa ganyang art style, brain rot eh. Brain rot. Brain rot. Sigma boy. Yung caption niya, yung sinabing wag pero mapilit ka. Tapos yung drawing, may kamay, tapos naka-fingering pose, tapos may dugo sa gitna ng daliri. Di ba parang indicative to na rape to? Oo. Parang rapist mentality. Kaya nga. Tapos nakakagago dito, ang dami naghaha-react. Kaya may issue ako sa haha-react ni Tangina, kina-dark mo yan na ginagawa. Di nga humor yan eh. Di nga nakakatawa eh. Yun nga eh. Parang proud ka pa na na kahit ayaw nyo, pinasok ko pa rin. Oo nga. Diba? Tangina. Gago. Tapos, tangin ng art style yan. Hindi, yung yung art style niya objectively pang high school talaga, men. Ewan ko kung sinadya niya to para may appeal. Hindi, pero wala siyang drawing skills. Tangina niya. Nakakaasar Unang-una, wala siyang humor. Oo. Wala siyang drawing skills. Wala siyang utak. Papaka-edgy siya. Hindi, yun nga kasi ang style niya itong artist na to, magpaka-edgy. Yun yung gusto niyang iparating sa ating lahat. Tapos tayo daw na nagre-react ng negative sa mga art niya, mga lang kayo, mga malisyoso lang kayo. Parang na-misinterpret niyo yung art ko. Parang parang pinagmalaki niya, may inabuse ako. Parang dating doon sa art niya, may inabuse ako kahit ayaw niya, pinilit ko pa rin, Oo nga. Ba't kayo nagagalit? Malisyoso lang kayo. Hindi, bobo ka lang talaga. Tangina mo. Mag-aaral ka ng anatomy, tangina. Parang drawing sakit sa mata, puta. Hindi, alam mo, pag magko-comment ako sa drawing ng iba, minimake sure ko rin na maayos ako mag-drawing eh. Which I don't claim na magaling ako mag-drawing or anything. Hindi, parang naman sa art niya, puta. Hindi, pero objectively yung kanya. Parang, siguro mga brain rot lang din yung mga nagagandaan sa art niya, putang. Nakakagago dito kasi wala naman nagde-defend sa kanya. Pero marami pa rin siyang fans. Yun nga eh, parang takot siyang i-defend pero fan. Oo, parang wala yung pinagkaiba sa enabler eh. Yun nga yung word, diba? Yung pagiging enabler. Walang pinagkaiba yun sa pagiging enabler. Ay, nako. Anong pangalan niya? Banji Gam. Banji Gam, pa kayo. Dapat hindi ko siya binabanggit dito, pero for awareness na lang for awareness lang. Wala, nag-trending na rin siya sa sa iba't ibang platform. Mga fans yan, mostly mga teenager, mga pre-teens. Ay, pwede, Mga 12 years old, 13 years old. Yun pa pala, kasi impressionable. Kaya dapat yung last na pinag-usapan natin, kung may bubulihin man, dapat siya. O yun nga. Bring back bullying. I don't condone violence or hate.
Pero people need some bullying, you know. Yeah, lalo na yan. People just need some. Tinan mo yung nangyari sa yung sa HBO Max. Ano nangyari doon? Kasi di ba naging Max na lang sila? Max na Tapos, sobrang panggagago ng mga tao sa kanila kasi ginawa nilang Max yung pangalan ng platform nila. Napilitan yung HBO na gawing HBO Max ulit. O di ba it works? Yun yung sinasabi ko. Huwag sirain yung buhay pero bully them to submission. Para lang mapatunayan natin na we still have the power. Yan. We the people. Pag nag-post ng art, trash talk niya agad. Hindi ganun yung nangyari sa kanya. Ganun yung nangyari sa kanya. Super edgy, wow. Nabully ka na ba dati dahil sa art mo? Hindi naman. Ako dati, oo. Pero yun, yung pambabuli lang na tawag dito. Nakapagpa-improve sa sarili ko. Ganon. Parang namulat ako. Nung pangit ko pala mag-sketch, dapat ganito yung style. Kasi pag kini-criticize naman yung art ko nun, hindi naman harsh eh. Parang, technicality wise, gano'n. Ayun nga. Ako dati naman ng animator ako eh. Kasi, it takes years talaga to perfect eh. Tsaka mahirap yung visual arts. Minsan kasi maganda sa paningin mo, hindi pa pala maganda sa iba. May iba kasi na nung pag nakita ka nagdo-drawing, talented, parang hindi eh. Hindi lang to basta talent, hard work to eh. Kung ba't na-achieve ko yung ganitong, di naman sa sinasabi mong magaling ka na, pero kaya ka na-amaze sa nagagawa ko kasi takes years na na paghihirap ko. Takes years to perfect. Sa pagtatattoo ba, pag nagkamali ka, paano yun? Cover up. wala kasing erasure doon eh. Kamu nang pwede, mali, burahin natin lang ganun. Ano na nga pala nangyari sa pagtatattoo mo? May tinatuan ka na sa singit? Wala pa naman. Sa ngayon, pahinga muna ako kasi medyo nabisi ako sa work eh. Wow, busy man na si Frankie. Busy sa work. Tsaka okay naman yung work ko ngayon. Busy ka sa Di ko kailangan ng extra income. Wow! Hindi ko sinasabing pero di ka naman nagbabrag. Di naman ako pero okay ako sa work ko ngayon. Yun nga. Pero yun nga, kagaya na itong pinag-uusapan nating artist na Kulukoy. Creep na siguro feeling edgy. Feeling edgelord na incel siguro. May mga bagay talaga na hindi mo dapat sinishare. Yes. Especially mga ganong klaseng humor. Hindi kasi 'di ba kapag gumawa ka ng art, tas tingin mo parang magiging problematic. Tas shinare mo pa rin. It's either talagang matapang ka lang or talagang wala kang pake. Wala ka lang utak. May mga bagay na hindi dapat pinapahiram. Halimbawa. May mga bagay na hindi sinishare dapat sa social media. Tangina. Ano nga ba yung mga bagay na hindi dapat i-share? Unang-una, di ba, toothbrush. Bakit mo i-share ang toothbrush? Gamit na brief. Hindi, yung yung brief, ba't mo i-share ang brief? Ito na lang eh. Yung, halimbawa, away mag-asawa, tapos kung sino man sa party, ipoposto, ikaw, naloko ka nga, blah, 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 yung ang haba. Hindi mo na dapat pinupush yung mga ganun kasi naghahanap ka lang ng kakampi nun eh. Ganun nga. Tsaka hindi naman lahat ng tao sa friends mo sa social media, kilala kayo. Yun, hindi, tsaka diba? Minsan pag nakakita ako ng ganyan, may nag-aaway na mag-jowa online. Sabi ko, puta naman, pwede naman pag-usapan to in person. Exactly. Cringehan nga ako sa ganun eh. Tsaka post mo pa to. Tsaka gusto nilang kasi, ipahiya yung isa't isa. Kaya nga, tapos kinabukasan, okay na uli kayo. Di ba mga sira ulo? Hindi ba naman kayo mga gagot, unggoy? Di ba mga sira ulo eh? Ano ba mga bagay na hindi dapat i-share? Yan, nabanggit natin toothbrush, brief. Yung art niya, Hindi, nabanggit na natin yan. Nabanggit na natin yan eh. Ano pa bang tingin mo? Yung pagboto, putang ina. Yung yung inulit na naman. Yung motovlogger na yan, napaka-stupido nun eh. Kinontent niya yung pagboto niya mula pagrehistro hanggang sa pag-fill up ng ballots, naka-video, hanggang sa bawal yun eh. Ay, oo nga. Oo. Tanga-tanga, putang ina. Ano pangalan? Dinilit niya eh. Si Jawo Motovlog ba yun? Di ko kilala pero yun. dapat kasuhan yun. Kaso yun eh. Alam ko kaso nga yun. 6 years na pagkakakulong yun eh. Sobrang bawal nga nun eh. Kaya ka nga may folder na for secrecy. Binidyo mo lahat. Ano kasi nakita ko, gumamit pala siya nung yung eyeglass na may camera. Alam ko ibig sabihin, aware siya na bawal.
Yun Diba? nga. Oo, tapos kasi ini-edit pa niya. Sabay nag-apologize lang. Tangin, dapat siya makulong. Tanga-tanga mo eh. Ayun. Tapos, Napahawa ako sa dibdib ko. focus tayo sa objects na hindi Objects dapat din. i-share. T-shirt ba dapat pinapahiram? Pinapahiram. Ang t-shirt. Pinapahiram ba dapat yun? Depende. Pero pag pinahiram ko, isoli mo naman bagong laba. Siyempre. Walang naman, ibalik mo sa... Akala ko sinishare sa social media. Hindi, sabi ko nga object tayo Mga bagay na hindi dapat pinapahiram. Mga object na hindi dapat pinapahiram. Ayan, t-shirt. 50-50. Di ba? O kaya naman, ano Pantalon? pa? Pantalon. Depende, o magka-size kayo. Kung magka-size kayo, sapatos pwede pa Pwede, sapatos. Kung magka-size din kayo. Oo, medyas. Parang, Hindi, ayoko. parang mali eh. Ayoko, parang brief mo yun eh. Oo nga eh. Parang underwear mo rin yun eh, medyas eh. Tayo na, yun nga di ba, balik tayo doon sa brief. Pag pinahiram mo yung brief, tayo na parang nagdikitan kayo Parang ng... kiskisan kayo ng edits. may imagine mo pag suot mo, no? Parang nararamdaman ko yung ethics ng kaibigan ko, ha? Siya pag Makati, no? Takin ng di nag-ahit. Oo. Ito nga, ganun, parang similar lang siya sa ano eh, yung kapag toilet seat na inupuan ng iba, tapos inupuan mo rin. Oo. Pakiramdam mo, dinikit mo yung puwet mo sa puwet niya eh. Ganun yung pakiramdam. Yung medyas kasi parang underwear mo eh. Tapos papayaran mo sa iba, di ba? Parang, Yun nga eh. Sapatos pwede pa eh. Oo. Tapos ano pa bang di dapat i-share? Parang ano tayo dito, family feuds. Ano? ano, sige. Baka Jowa? Gag. Ay, teka, meron ako. Wait, Ano? painom lang. Salita ka muna dyan, Frankie boy. Jowa, di pwede pa yun. May nagpapayaram nun, gagi. Mga ano yun eh, mga tulongges yun eh. Sa BPO, may ganun daw eh. Talaga? Oo. Hindi mo tayo nag-BPO eh. Nag-exchange daw ng mag-asawa. May ganun. Ay, mga swingers, gano'n. Oo, mga ano nga, mga carefree, young, wild, and free. Ganun. Eto, Ano? tingin ko hindi mo rin dapat i-share ang higaan mo sa kaibigan mo. Bakit? O kasi May chance kasi. pinagpawisan mo yun. Pinagpawisan niya, tas minsan may dadalhin siyang babae doon. May gagawin sila, tapos hihigaan mo rin. Di ba? Kahit labahan mo yun, parang, ugh, may DNA nila doon eh. Di ba? Hindi, pero ano eh, pero kasi pag gano'n, papalitan mo yung bedsheet. Oo nga, pero alam mo yung, kung hindi mo, alam mo, matulog na lang sila sa upuan, bigyan mo na lang ng banig. Masasaig na lang kayo matulog. Yun nga, medyo kadiri din yun eh. Pag pinahiram mo yung couch mo, tapos doon pinatulog. Hindi, sa sahig na lang. Pahiramin mo na lang ng banig. Pwede. Wala na akong maisip na hindi dapat ipahiram. Ayun. Pwede mo, Malaking pera. di na ibabalik yun. Oo, di ba? Oo. May mga nangutang ba sa'yo dati, tapos tigo 100 lang. Tapos, hindi na binalik sa'yo. Oo. Wala ka gago yung mga ganun, Doon mo makikita yung yung totoong kulay ng tao eh. Pagdating sa pera talaga. Oo. Pagdating sa pera o kaya sa sa pagkain kapag bad trip siya kapag nag-share siya. Alam mong siya, greedy siya. Alam pinakamatinding pinakamatinding sin sa 7 deadly sins. Pinakamatinding scene. O ano yung pinaka-worst? Para sa akin. Oo. Greed. Sa akin din greed. Oo. Kasi nagkakos din siya ng iba't ibang mga sins eh, Kasi di ba? yun yung root of evil eh, di ba? Oo, Sabi nga nila, man is the root of... Hindi, love, di ba? Sinabi ko last, love of man is the root of evil eh. Oo, yun nga, greed. Ano tawag doon? Greed. Kasi it might lead to lust. Tsaka hindi lang pera eh. Hindi lang pera naman yung greed eh. Sa pagkain. Pagkain. Gluttony. Oo nga, no? Gluttony. Ang talino ko talaga. Galing mo. Yes. Ito pa pala, Oh. bago ko malimutan. Hindi mo dapat i-share ang mga sikreto mo. Yes. Ang mga dirty little secrets mo. Lalo na yung mga secret mo sa katawan Depende sa mo. kaibigan mo. Hindi, kahit na kaibigan mo. Talaga? Don't share your sexual fantasies sa kaibigan mo. Tawa mo tayo sa ganun. Roller coaster pre. Hindi, sa totoo lang, hindi mo dapat sinishare yun. Kasi kahit anong sikreto. Ay, mga sarili mong thoughts. Yung mga dark thoughts mo, don't share. Well, eto muna, Kasi minsan gagamitin yan against you eh. Yun nga paano kung nagkasamaan kayo ng loob? Tapos, dati ko sinabi mo, gusto mong Tapos gusto. yun na yung gagamitin niya sa'yo. Meron kasi mga ganyan yung mga nadudulas sa kaibigan nila. Tapos criminal pala yung naging pag-aamin nila. Di, nahuli sila ng pulis. May ganun eh.
O kaya naman, don't share your parang deepest thoughts about any people, any person in the world. Sarilinin mo na lang. Oo, kasi nga... Kasi wag dudulot ng chismis. Oo, tapos magugulat ka na lang yung nagkalat pala kaibigan mo. O kaya nga, sabi ko nga, di ba, mahirap na magtiwala eh. Ba't ito nakaraan may sinadya? Joke lang. Wala ako sinasabing secret sa'yo. Joke lang. Wala ka namang sinabing secret sa akin, di ba? Joke lang. Alam ko may mga dark thoughts ka, Frank. Ako rin naman. Dark Pero hindi ko inaamin sa'yo. Hindi mo rin inaamin sa akin. Tama? Yun nga. Hindi kasi yan, parang hindi nga siya deterrence eh. Para siyang tawag dito, para siyang self-sabotage. Tsaka irrelevant din kung i-share mo pa sa iba. Kasi makalilipas din yan later on. Hindi lahat dapat sinasabi. Hindi mo dapat i-share lahat. Naalala mo dati nung mga pagbata ka pa, hindi mo dapat sinishare pangalan na naging crush mo kasi magiging problem mo. Kasi kung mapapahiya ka, magagalit ka. Kaya maraming thoughts sa rejection. Yun yung mga unang phase ng rejection natin Yung kapag ayaw sa'yo ng crush mo, halimbawa. Ay, sabi ni Abdul, crush daw niya si ganito, ganyan. Yeah! Tapos magre-react yung crush mo. Yeah! Diba? Ganon. Yun nga. Tapos ikaw naman, madadown ka. Ito, naranasan ko yun ilang beses, no? Kasi ikaw, naisip ko, tangin ang pangit ko. ganun yung naging epekto niya sa akin. Kaya, don't share secrets. Kung meron ka mang sigurong pagsasharean yung magulang mo, kaibigan, wag. Mahirap. Hindi ka ng magulang mo. Yung magulang, yun yung unang-unang iintindi sa'yo. Yun yung unang-unang kakampi mo. Sila yung unang kaibigan mo. Ganun. Yung mga bata kayon. Yun nga. Paalagaan yung parents nyo. Alam mo tong sikreto ng McDonald's? Ay, hindi pala sikreto. Matagal ng issue to eh. Nabalitaan mo ba dati yung may nangyari sa McDonald's noong 1994? Yung siya, matandang babae siya, si Stella Libec. Sa bansa? Sa US, nag-order siya ng kapeng sobrang init mula sa McDo. Sa paso siya. Natapunan siya sa hita niya. Kasi yung palang kape niya, di ba nag-order siya sa McDo, sa drive-thru ata. Tapos, sumaglit siya sa parking lot, ganun. Tapos, nilagay niya sa pagitan ng hita niya yung kape para buksan yung lid. Tapos, nung pagbukas niya, biglang bumuhos. Kaya ang nangyari, nasunog yung hita niya, yung groin area niya. Ang nangyari, nagdikit yung hita niya, tsaka yung yung groin area talaga niya. So sabi lusaw? Ganun kainit yung kape? Talagang third degree burn. Talagang, tapos ang report pa nga, umabot hanggang ilalim ng hita niya kasi kumalat yung tubig doon sa upuan. Sabi ko, shit. So anong nangyari, ang ginawa niya, nagpa-hospital siya, syempre. Actually, before that, nag-pass out siya. Tapos, kasama niya yung pamangkin niya that time. Ang nangyari, dinala siya hospital habang pass out siya. And then, umakyat yung bills niya. Thousands of dollars na yung bills. Kasi skin grafting na yung gagawin. And then, surgery na talaga. And then, ang nangyari next, nilapit niya sa McDo na, baka naman pwedeng tulungan niyo ako financially kasi napaso ako ng kape ninyo. Kasi, ang nangyari pala before that, masyado pala talaga mataas yung degree ng, yung heat temperature ng kape ng McDo. Kasi gusto nila i-serve, kumukulo-kulo pa. Nasa 190 degree Fahrenheit, ganun. Ganun ka-init? Dapat ang standard lang, nasa 175, 180. Warm lang yun, parang ganun. So, anong nangyari? Ginawa ng McDo, binigyan muna siya ng $800. Parang mali. $100? Sabi ko, for your trouble. Walang mararating yan. Ang ginawa niya, nilapit niya sa lawyer. Nangyari pala to sa Albuquerque, sa New Mexico. Breaking Bad. Sa Breaking Bad world. Sa Breaking Bad. Yun. So, anong nangyari? Nilapit nila sa korte. Tapos, ang naging judgment, ang naging verdict nung judge saka nung mga jury, is magsettle, babayaran siya ng McDo ng $200,000. Pero dahil nga sa may kapabayaan din yung side niya, si Stella Libec, yung napasong matandang babae, binabasa $160,000. Plus, $2.9 million for damages, mga ganun. Parang for compensation. Ito kasi yung McDo, nag-i-stall, parang hindi ka namin babayaran ng malaki. Tingnan mo, kung hindi nila in-stall ng matagal yan, edi sana mababa lang binigay nila, di ba? Umabot sa 2 point. Pumag din tong McDo no? Yung corporation.
Nakakagago. Ray Kroc. Si Ray Kroc kasi. Nung nalaman ko rin yung story ng ng McDonald's kung paano na-acquire, ang dark. Parang pwede kang magalit sa kanya na hindi kasi diskarte siya. Pero naawa ako dun sa original owners. Yung magkapatid. Yung magkapatid. Kasi pure yung intention nila eh. Gusto lang talaga nilang fast food, fast serving food. Masaya. Diba? Kaso siya parang hindi may kulang sa may inyo. May potential to eh. Parang ganun siya eh. Imagine that, ano lang siya dati, salesman. Salesman ng ice cream machine ba yun? Or parang milkshake machine. Milkshake machine. Tapos biglang inakiisyoso sa dun sa mga may-ari ng McDonald's dati. Tapos sabi niya, pwede ko kayong tulungan, ipa-franchise ko yan. Systematically. Tapos, di ba, nag-expand yung McDo sa iba't ibang parte ng US, tas sa mundo. Kaya parang, marami na akong shares. Pwede ko nang, bilhin yan. kakamkamin ko na kayo. So, naging real estate sila sa dulo eh. Ganun nga eh. Tas, di ba dati ayaw ng McDonald's na merong silang chicken sa menu? Kasi kung mag-chicken ka, doon ka na lang sa ibang branch. Sa ibang, hindi naman ibang branch, ibang fast food chain. Ganun. Sabi ko, ang inang storya yan. Kaya nung nalaman ko rin yung sa hot coffee issue, ng McDonald's noong 90s, sabi ko, fuck, this is a really dark corporation. Meron pa yung issue nun eh, yung, ewan ko, parang McDonald's din ata. Kasi sobrang init ng pickles dun sa burger niya. Ay, hindi ko alam to. Yung ganun lawsuit din. Tapos binayaran din nila ng malaki. Hindi, alam mo, ito pala yung nangyari, no? After kasing masettle yung si Stella Libec, yung napasong matandang babae ng hot coffee ng McDonald's. Ang nangyari is, yung media, vinivilinize siya. Ginagawa siyang demon na mapangabuso sa gano'n. parang greedy, gano'n. Greedy, parang kaya mo lang naman dinimanda yung McDo para magkapera ka. Pero ang sabi lang talaga niya, gusto ko lang tulungan niyo ako sa finances ko para makapagpa-opera. Kasi ang nangyari nung binalita na bibigyan siya ng 2.9 million for damages, for compensation. Doon lang daw nag-focus yung media. Hindi doon sa mismong nangyari. Tapos everyday daw parang nahaharas na daw sila nung media kasi minsan may mga kupal na media outlet eh. Wala akong tiwala sa media kasi kahit sobrang maliit lang na mistake, diba ba, hindi ka naman i-capitalize nila yun against you. Ganun sila. Talagang yun nga, greedy. Pagiging greedy. Sila kumbaga, basically, it's a network, it's a cabal of, tawag dito, taking advantage of a situation. Halimbawa, ikaw, nabatukan ka lang, nabidyoan ka sa LRT. Tapos, isi-sensationalize nila yan. Parang yung, napanood ko to sa sa movie na network. Parang, pag may nababaliw na isang tao, yan, bibidyoan natin yan. Capitalize natin yan. Kasi it's good for the views. Scoop. Tsaka para dun sa, ano ba yung term nila? Yung for the engagement. Parang, tingnan nyo to. Di ba nakakatuwa siyang panoorin? Nababaliw na siya. Ganun lang yun ang ginagawa ng media. Kaya parang, huwag kang magtiwala dyan. Sisirain nila buhay mo. Parang yung nangyari kay Richard Jewell. Kilala mo ba yun? Yung kilala mo nga. Yung nag-rescue sa bombing. Yes. Yung si Richard Jewell. Di ba siya na nga yung security guard na tawag dito, nag-prevent ng terrorist attack. Terrorist attack, yes. Tapos ang nangyari, siya pa yung napagbintangang terrorist. Siya pa yung tinuro. Kasi nga, wala na tayo mapipiga sa issue na to. Tara, pigain pa natin. Siya na lang turo nating terrorist. Kunwari yan, si Richard Jewell, siya yung terrorist. Conspiracy. Ayun, yun nangyari. Kaya fuck the media. Yun lang masasabi ko, ang dark. Ang ganda nung movie, no? Yung Richard Jewell. Yung totoong Richard Jewell, namatay na rin eh. Tsaka, may problema yata siya sa health niya. Hindi ko alam, parang ganun. Ay, nako. Ay, nga pala. Anong masasabi mo sa ating 7-Eleven? Ngayon? Total, pinag-uusapan natin McDonald's. 7-Eleven naman. Ewan ko, okay naman. Okay naman? Sa akin, oo. Are you sure? Oo. I'm gonna bring up something. Bakit? Anong meron sa 7-Eleven ngayon? Hindi, dude. Natatakot ako dyan. Ba't ka matatakot? Hindi, wala lang. What's wrong? Sige, anong meron? Anong meron sa 7-Eleven? Bakit kaya kapag pupunta ka sa 7-Eleven, lagi may problema yung click? Yung kiosk? Oo. Hindi ka makapag-transact. Wala na akong tiwala dyan. O, kita mo. Hindi, alam mo, minsan dyan sa 7-Eleven sa amin, nagiging bangko. Alam mo bakit? Marami nagpapa-Gcash doon ng malalaki. Ay, gagi. Tapos ang haba ng pila, yun lang yung ginagawa nila. Gcash. Tapos ako bibili lang ako ng pasalubong sa pamangkin ko, Kinder Joy na ganyan lang kalaki. So, Oo. ang haba ng pila, yung pala,
may nag-Gcash, tapos ang laki ng Gcash niya. Sabi ko, ano ba to? Bangko na ba tong 7-Eleven? Nakakasar eh. Doon sila nagka-cash out. Oo, sana pa, no? Sana i-limit ng 7-Eleven yung mga ganong transaction. Sa laking hassle talaga eh. Ang haba ng pila, tapos, di ba? Tanginang yan. Tsaka ano pa isa pang problema ko sa 7-Eleven, kada pupunta ako, gusto ko bumili ng ice cream kasi minsan. Masarap naman kasi yung ice cream ng 7-Eleven. Tangina, lagi silang walang ice cream. It's either wala talagang ice cream machine, or may ice cream machine pero sira, or may ice cream machine pero tubig pa daw yung ice cream. O kaya wala talaga silang mailabas na ice cream kahit may ice cream machine. Depende yata sa owner ng branch yan. Oo nga, yun nga iniisip ko eh. Hindi naman kasi isa owner niyan, franchise yun eh. Nakakalungkot lang. Naghanap ako ng ice cream, wala. Kasi may 7-Eleven na maayos naman. Oo nga eh. May 7-Eleven na talagang ayaw mo nang balikan. Oo. May 7-Eleven na sobrang init pag pumasok ka. Yung 7-Eleven malapit sa atin kasi pag nagbabike tayo. Oo, men. Pag wala ka mapuntahan. May 7-Eleven. May 7-Eleven, oo. Tangina, ang lagi kong in-order sa 7-Eleven, ano lang, hotdog. Tapos soft drinks, yun na. Tsaka umalat yung hotdog nila ngayon. Anong ginawa nyo ngayon, 7-Eleven? Ba't ang alat ng hotdog? Baka gante yun. Parang Oo. Parang binabad nyo sa toyo. Ganun siya kaalat eh. Baka binudburo ng asin. Oo, so sinausaw sa dagat. Okay na to. Pero nakakatawa sa 7-Eleven, meron silang guard na hindi naman empleyado. Oo nga eh. Yung mga nagbubukas lang. Oo. Gagi, parang lahat ng napuntahan ko 7-Eleven, may ganun Tapos na. Tapos manghihingi sa'yo, parang bakit? Oo, yun nga eh. Sinasabi ko, thank you. Ginaganon ko na lang. Ayoko Tapos gaganunan ka. Oo, pinagbukas ka na ng pinto. 5 pesos, nasa na. Parang yung mga nagkakatok sa sa kotse mo kapag aatras ka. Parang mga ganun sila eh. Parang mga barker. Ganun nga. Hindi naman sa Oo. Ngayon ko lang sasabihin dito, wala silang silbi. Hindi mo sila nakakatulong eh. Hindi nga. Oo. Kasi kahit naman di mo tawagan yung pasahero, pag nakita nila kung saan yung ruta ng jeep, sasakyan nila yun. Oo nga. Ewan ko. Tapos obligado pa yung mga driver mag-abot sa kanila. Nakita ko na yan dati ko pa nakikita to, ilang taon na eh. Yung inuobliga nila yung jeepney driver na magbayad. Maangas pa. Ganunin ko. 5 piso ko, di nga 5 20 na nga hinihingi eh. Nakita ako dati sa Divisoria, may mga tubo pa, yung kakapal ng mukha. Gogo. Oo, pupukpukan nila yung jeep. Tangina, extortion na yun eh. Kaya nga, maba ka ng patas, sarap ganun. Gago, puta. Kakapal yung, kaya pag wala naman silbi tong mga to eh. Nakakainis ang puta. Yun nga, na-realize ko lang, na nakaka-frustrate. Oo. Nakaka-frustrate yung 7-Eleven. Nakaka-frustrate pag sumakay ka ng jeep. Kahit tricycle, nahahassle na rin ako eh. Nakaka-frustrate sa Manila. Nakaka-frustrate eh, oo. Very, very frustrating. Pero alam mo ba, yung 7-Eleven daw abroad, very classy. Talaga? Particularly sa Japan. Ay, oo. Nakakita ako nun yung mga vending machine nila eh. Oo, gagi ang high-tech. Alala ko ng serving. Oo. May sisig kaya sila doon, yung madali na lang buksan. Sisig ang puta. Dito putang na, parang kailangan mo ng tibay at lakas ng loob para magbabuksan yung sisig ng ng 7-Eleven eh. Kasi mainit. Tapos yung scotch tape na ginamit nila, sobrang dikit. Oo. Ang init na ginaganon mo pa. Gutom na gutom ka na. Yung sabi nga nila yung daw doon, yung sisig daw doon. Tama ba, sisig ba yun? Yung parang dog food daw. Oo, yung isa, yung tawag dito. Yung parang pinahid lang sa kanin. Oo, ganun nga. May ganun kaya sa Japan. Hindi, kasi syempre, kung ano yung sinaserve nila doon, kung ano yung kinakain ng society, ng bansa, doon daw kasi, puta, may mga sushi. Dito meron din, actually, may nakita ako. Pero parang hindi convincing eh. Alam mo yun? Doon daw talagang ganda eh. Parang nag-restaurant pero sa 7-Eleven ka bumili. Diyan nakita ko yung mga nila, yung alalaki ng serving. Alam ba yung tinutukoy mo mga yung tag dito, nakita, Donburi ba yun? So, ang laki yun. Wag dito yun, kalahati lang na 1/4 lang yun dito. Di kasi kasi yung society ng Japan, alam ko eh, lagi silang diet. Lagi silang lean. Tsaka yung yung pagkain nila doon, dapat talaga fresh. Kasi pag inabot na ng gabi yung mga tinitinda nila, binibigay nila for free. Yun ang dapat. Yun nga. Ang alam ko ganun daw dun eh. Ang alam ko nga eh, yung may isang fast food dito, di ko matandaan kung alin yun eh. KFC ata yun. Hindi ako sure kung totoo to. Yung mga natirang chicken daw na prenito. Hindi ko alam kung inuuwi nila, pero ang sabi nila, tinatapon daw. Ayaw nila ipamigay.
minsan binibenta sa empleyado. Ganun. Ayun na nga. Oo. Kasi sayang naman. Kasi meron akong kilala na may kabag-anak na nagtatrabaho sa KFC. Oo. Pag may natira daw, minsan binibenta sa kanila. Magkano kaya salary, benta? di ko alam magkano. 50% off. Ito salary deduction na lang. Wow. Pero sana pamigay, no? Parang mas... Yun nga. Sana bigay na lang sa empleyado. Yun nga Dati narinig ko talaga tinatapon daw. Ayaw nilang may makinabang. Sabi ko, sayang naman yung chicken. Kaya nga pagkain yun. Oo, kawawa naman yung mga manok. Tsaka bakit pag tinapon nyo ba yun, di ba? Parang, na pala nyo pag tinapon nyo yun? Oo nga, ang tanga din Fulfilled kayo na hindi kayo nakapagpakain na nagugutom. Assholes. Kung totoo man yun, ang dark nun, kung tinatapon lang nila. Ang kupal. Ano yung worst fast food na napuntahan mo pala? Worst? Ano ba? Siguro ako Wendy's. Okay naman. Wendy's yung nila. Yung veggie salad. Hindi. Alin? Maraming doyok-dok doon pag may salad bar eh. Yung chicken nila maalat. tinry ko one time. Ang alat. Ewan ko, ba't ganun umaalat yung pagkain sa Pilipinas? Yung hotdog ng 7-Eleven, maalat. Yung chicken, maalat. Oo, yung chicken din ng McDo, ang alat na rin. Tapos ito last time, di ba kahapon nagbatangas kami kasi may pinuntahan kami client. Nagbatangas Lomi. Work mo, Ang alat din. Parang yung sabaw, in-scoop sa dagat, tapos ito na yung sabaw. Ganun siya kaalat, di ko naubos. Ang inang yan. Ba't maalat ang pagkain sa Pilipinas? Ako kaya Wendy's yung napili ko kasi dati, sa Ayala yun may Wendy's kasi sa Ayala. Doon sa may Enterprise building yata yun. Tapos umorder ako ng isang bowl ng chicken yata yun. Basta may isang, nakalimutan ko na kung yung menu eh. Tapos lang pala siya, hindi siya fresh, ininit lang sa microwave. Tapos nung sinerve sa akin, hindi ko talaga makain. Kasi malamig pa dun sa ilalim na part. Hindi, mainit na siya pero hindi talaga masarap. Alam mo yung parang 3 days ago pa niluto. Sabi ko, ayoko na mag-Wendy's. Tapos sumama yung pakaramdam ko later. Ang pangit kaya sabi ko, ayoko na mag-Wendy's. Nasira yung ko. Ano naman yung Wendy's dun sa Gusto ko sa Wendy's yung may ayun, sorry. Yung gusto ko sa Wendy's yung milkshake nila. Ang sarap nun. Yung nila, mushroom melt, masarap. Hindi ko pa natikman yun. Bacon mushroom melt, masarap. Pero yung chicken talagang pangalat. Hindi parang nawala yung quality. Kahit yung yung KFC, nawala yung quality. Yung original nila, parang... Original lang Original recipe nila ng chicken. Di KFC? Parang hindi na siya masarap. Ewan ko ba, baka tumanda lang talaga tayo, nag-iba yung taste natin. Hindi na natin na-appreciate yung mga ganun magkain. Yun nga Dati naalala ko sa Burger King, masarap yung chicken nila talaga? May spice siya Tapos nung natikman ko ulit, sabi ko, nawala na yung dating sarap na ito. Ano nangyari? Burger yung masarap sa Burger King. Yun nga yung gusto ko sa burger. Talagang lasang grilled. Ganun. Hindi lasang prito. Smoky yung patty nila. Hindi lasang prinito lang. Kung pinirito lang, sana nag-angels na lang ako. Kahit saging na sabay yun. yan yung kumbaga conspiracy sa Angel's Burger. Kaya daw gawa sa Oslo paper. Ang kwento talaga daw yun balat daw ng saging. Saba daw yun. Yung saging na saba. Yung nilaga. Tapos sabi ko, paano nangyari yun? Dinudurog daw kasi yun. Hinihiwa ng maliliit, dinudurog. Lalagyan ng konting karne. Tapos yun na daw yun. Iniisip ko baka paninira lang yun kasi gago ewan ko, minsan tayo. Test natin, bibili akong Angels. Pero yung bili tayong microscope. gusto ko pa rin yung OG, yung burger machine. Burger machine. Meron pa naman ngayon nun. Meron pa naman, pero kaunti na lang Parang na-overpower ng Angels Immortal yung nasa QC, nasa Honas meron pa doon? Siya yung nasa Kamuning. Okay. Meron pa rin yung Tropical Hut ba? Nag-exist pa ba yun? Oo. Saan? Meron dyan sa Tropical, meron sa Cubao. Ano Tropical yung natukoy? Tropical, pa Marikina. Kasi nga. Pang ng Marikina Kainta. Kasi nga ang tawag din nila doon. Tropical din, Sabi ko, tropical. Ay, ewan ko lang kung meron pa doon, kasi... Yung ba yung sa tapat na Santa Lucia? Oo. Okay. Ewan ko. Wala na ata Hindi ko na nakikita Tropical Hut lang na naalala ko ngayon sa Cubao. Ayun, yung sa Cubao. Sa hanay ng, sa may... papuntang Cubao Expo. Sa may Aurora. Yes. Malapit lang doon. Papuntang Cringe Expo. Ay, Cubao Expo.
Wow! Jumabay, no? Bakit ba ang dami nakikringe yan sa mga taong yung mga pumupunta ng Cubao Expo? Hindi mo, ba't naging cringe expo tawag dun? Kasi okay naman yun dati eh. O ngayon siguro marami ng batang tumatambay, tapos marami rin purist. Ganun. Siguro, yung mga boomer lang yung mga tawag dito, yung mga mas matanda sa kanila yung tumatawag na sa kanila na May cringe. masalimuot tayong experience dun eh. Kaya, Saan? Sa Cubao X? Cubao expo, yung kinainan natin. Ayo, may isa doon puta, wag niyong kainan. Ayoko na ulitin. 200, tapos, ito na yun. Alam mo, dyan ako naaasar no, hindi lang naman nowadays, dati Hinahype pa. lang nila, oo. Nakakapigon kapag pupunta ka sa fast food, tapos hirap ka nang pumili ng kakainin mo, tapos nung na-serve na sa'yo, ang kaunti ng serving, kasi ang mahal. Putang inang yan, saan nakalulugar, nakakapigon di ba? Kaya minsan, masarap magano na lang, mamalengke ka na, ikaw na lang magluto ng pagkain. Oo nga daw. Hindi ka gaya nung yung sa mga restaurant, tapos, ito lang yung serving nyo. Ang laki na ito sa picture. Ang laki sa picture. De, syempre, kailangan katakam-takam sa picture eh. Kaya nga eh. Ay, nako, Frankie. Maghanap tayo ng matinong fast food. Tsaka yung sa Cubao Expo no, parang mas okay pang bumili ka na lang ng pares dun sa tabi. Oo nga, actually. No? Minsan ganun na lang ako. Ito na nga lang, pares na lang. Nabusog pa ako. Hinahype lang nila eh. Oo. Ano ba yung worst fast food experience ko? Ito. Sa KFC rin to eh. KFC din. Hindi kasi, totoo naman, hindi naman secret to eh. Open secret nga to kung tutuusin. Or it's not a secret at all. It's just out there. Hindi kasi, laging pagpapasok ako sa mga KFC, it's either malagkit yung pakiramdam o kaya talagang malagkit yung surface. Yung sahig. Oo. Parang binuhusan ng cooking oil. Pag naglalakad ka doon, yung didikit ng bahagya yung sapatos mo. Akala ko ako lang. Hindi, dati pa yun. Tapos, meron naman dati yung dating choking. Saan? Sa lahat ng choking to dati. Yung dating choking na, kasi nag-rebrand, nag-reorganize. So, okay na sila ngayon. Dati kasi, yung baso nila, na bawan, umorder ka ng iced tea sa choking. Tayo na may lumulutang na parang sa mantika. Parang sa mang inasal. Ganun, oo. Yung may sebo-sebo sa ibabaw. Yun yung sebo. Yun yung hinahanap kong word. Thanks. Gaganong ka. Hindi, criticism to, totoo to. Hindi to. Experience namin yun. Personal experience yun. Wala kaming mapapala kung at hindi lang kami yun. Wala kaming mapapala kung maninira lang kami. We're not that kind of people. Pero, ang ina talaga nun sa KFC, pagpasok mo, ba't ganun? Parang ang mantika ng pakaramdam. And then, syempre, parang may natapon na gravy, tapos apakan mo. May ganun ako na experience. Kasi pala, nangyari nun, may kumuha pala ng gravy sa bowl. Dayok-dok yung na buraot sa gravy na hindi naman masarap. yung sobrang PG sa gravy ng KFC. Tapos natapon, yun yata yun. Gusto niya mag-uwi kasi kaysa siyang dayok-dok. Lagay na lang niya sa bulsa niya yung gravy. Gago siya. Ang kupal kasi. Tapon sa apakan mo. Tingin ko yun yung nangyari, kaya nakatapak ako ng gravy. Kadiri talaga, puta. Do you think we're just being haters? More on critics. Mouth on the mic, please. Critics na hater. Critic na hater. Kasi totoo naman sinasabi natin eh. Hindi, alam mo, pag nasasabihan akong hater ka lang eh. Hater? Nakikriticize lang ako. Tingin ko, kaya natatawag akong hater kasi yung manner ko ng pagsasalita. Tsaka naririnig nila sa yung ayaw nilang marinig. Siguro gano'n, no? Gusto kasi sila positive vibes lang, blah, 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 dick ride lang, tamang dick ride lang. Tapos pag may nag-against sa kanila, parang, hater ko lang. Hindi kasi dating natawag akong hater, napipikon ako. Sabi ko, bakit ganun? Nag-criticize lang ako. Pag galit ako mag-criticize, pero hindi ako hater. Hindi kasi nag-base ka lang din sa facts. Yun nga eh. Yung mga nagsasabi na hater ka lang, mga kalahati lang utak nun eh. Alam mo yung lagi nilang sinasabi, your number one hater is someone close to you. Malay mo, Frank. Hater mo pala ako. Alam ko naman yung plastic. Alam mo kung bakit kita hate, Frank? Bakit? Ang dami mong babae. Gago. De, joke lang. Siya, open secret. De, joke lang. De, kung hate kita, wala ka dito. Wala to. Tsaka, kung ako hate kita, puta, di na kita papansinin ever. Ganun lang ngayon. Tingin ko nga
Napapaisip sila, ba't kaya hindi pa iniiwan ni prank to si Abdul? Kupal naman to si Abdul, nang bubuli ka. Ay, kayong gano'n ha, di ganun yun. Hindi, joke lang. Ano lang yun, kumbaga a little bit of side note. Banter lang namin dito yun. Alam mo ba may kwento na ganito? Sa US to nangyari. Ano kasi siya? Teenage girl na hinaharas online. Marami nang bubuli sa kanya. Tapos mayroong numero 1 bully niya online. And then pinaimbestigahan. Nilapit niya sa magulang niya, sa nanay niya. And then inimbestigahan ng pulis. Turns out, yung bully pala niya, yung number 1 hater na online, nanay niya. Bakit? Gago kasi. Yung nanay pala, naiinggit dun sa anak niya, sa popularity ng anak niya. What? Gago. Anong story ito? Hindi, yun lang naman yung alam kong story. Marami pa yun pero yun yung summary. Di ba nakakagago? How could you do that to someone? Anak mo pa. O to someone that's really close to you, someone related to you by blood. Oo. Di ba? Ang gago nun. Di ba dapat proud ka nga kasi sikat anak mo? Alam mo yung nangyari kay yung singer si Marvin Gaye? Pinapatay siya ng tatay niya. Pinatay siya ng tatay niya, di ba? Pinatay. Alam ko pinatay siya ng tatay niya kasi galit siya sa anak niya kay Marvin Gaye kasi nga mas sikat yung anak ko sa akin. Mas popular siya. Na-insecure siya sa sarili niyang anak kaya pinatay niya. Di ba ang gago nun? Dark, Minsan nakakagago kung sino pa yung tingin mong kung sino yung tingin mong sasalo sa'yo, sila pala yung maglalaglag. Tsaka nung pumapasok sa utak nila, ba't naisip nilang papatayin ko to kasi masikat na sa akin? Hindi kasi mayroon silang deep regret. Resentment sa sarili. May resentment sila sa sarili nila, ganun. Weird. And then na nangyari pa is, syempre, ang dating mo nun, ka rin? Psychopath ka rin. Psychopath ka. Psychopath ka talaga. Meron pa nga may kwentong ganito. Ito talaga ang lalane ito eh. New father siya. Yung asawa niya ng anak. Nanganak yung asawa niya ng baby boy. Tapos nagalit yung tatay for some reason. Bakit? Kasi nagsiselo siya dun sa baby boy na anak niya kasi yung baby boy na lang daw niya na anak yung dedede sa nanay niya. Hindi na daw siya makakadede sa asawa niya. Di ba ang fucked up nun? Ang sarap niya sa pakin. Ang sarap elbow sa loob. Gago. Ano yun ang storya kasi nun, di ba nanganak yung asawa? Tapos katext niya daw yung asawa niya, yung husband niya. Yun, yung nanay, katext yung husband. It's a baby boy. Tapos lalaki anak mo. Tapos ang bitter daw nung lalaki for some reason. Tapos sabi niya, wala akong pakialam dyan. Nagsiselos ako. Akin lang yung boobs mo. Bakit pinapagamit mo sa iba? Putang ina, anak mo yun eh. Gago ka ba? Iba yung gusto mo sa breastfeeding. Oo nga. May mga lalaki talagang gago Saan bansa yan? US din. Sweet. No wonder. Not really. Pero not quite Sweet Home Alabama. Southerner. Ganun. Hindi ko alam. Pero I won't be surprised. Yeah. De, joke lang. Pero anong mindset yan, Ang gago nga eh. Tapon mo yung anak mo na yan. Bakit? Ako lang dapat na dede. Ganun nga. Sira ulo talaga. Gago pag siselosan mo sarili mong anak, baby boy. Inosente. Maliban yan sa'yo. Tangina kung kaharap ko yung lalaking yun, bibigwasan ko yun eh. Tangina, susungal-ngaling ko yun ng malupit eh. Elbow strike ko sa pangay. Tangina mo ka ha? I-reacher mo, Hayop ka. Yung iuumpog ko sa pader. Nag-iisip ka ba? O talagang wala kang utak? Mahirap ba mag-isip para sa'yo? Minsan, may time talaga na Violence yung sagot eh. Dahil nga, may time din talaga na ang kakampi mo, sarili mo lang. May time na ganun. Minsan yung hindi mo kadugo, yun pa yung kakampi mo eh. Oo. Kaya ganun. Alam mo, ang random kasi ng mundo natin. Sobrang random. Yun lang. Namimiss ko, nako. Ito pala, pre, nakita ko one time yung BlackBerry sa cellphone? Yung BlackBerry phone. Naalala mo yun? Yung QWERTY. QWERTY yung tawag dun sa keypad nila eh. Yung QWERTY. Yun yung pinakaunang QWERTY type yata. Hindi ako sure Kasi merong BenQ. Ganun din. Wala lang. Kasi nakakita ako online ng BlackBerry. Sabi ko, tangina kung hindi lang talaga siguro na uso yung touchscreen, ito pa rin gagamitin natin. Kaya lang ang hirap parang kalaban ng iPhone dati yun eh. BlackBerry. Dati may napanood akong movie yung title Blackberry rin. Storya din ng Blackberry kung paano sila nabuo, kung paano sila na bumagsak, ganun. Ang nangyari nga kasi, nung lumabas yung iPhone,
kasi full screen na eh. Tapos touchscreen. Tapos gumawa rin yung iPhone ng version nila pero it did not meet. Alam mo yun, talaga mas maganda yung iPhone. Kasi hindi sila makasabay sa iPhone. Ang nangyari, parang bumagsak yung BlackBerry. Nag-skyrocket yung popularity ng iPhone. Ganun. Pero sabi ko, kung hindi siguro na-invento ni Steve Jobs yung touchscreen, magtsatsaga tayo sa maliit na screen na QWERTY pa rin. Ganito tunog na pero nakakamiss din nung nakita ko siya. BlackBerry ba sa Pilipinas? Oo naman. Ay, yung tindahan dati. Oo, yung store. Alam ko meron eh. Meron, oo. Ano nangyari sa BlackBerry ngayon? Alam ko operational pa rin sila pero parang hindi na yata sila nagbebenta ng phones. Parang more on gadgets na lang. More on different electronic devices na lang. Parang related yata sa security. Parang ganun. I'm not sure okay. Yun yung din. Pero nakakalungkot parang yung nangyari sa Nokia. Yung Nokia tangina kung nakasabay lang yun. Bumabalik ang Nokia ngayon. Ngayon? Hindi ko nakikita. May mga touchscreen na din sila. Dati nakita ko may touchscreen na rin yung Nokia pero parang mahinang klase pa. Pero yun yung mga unang phone noon no? Ang mamahal naman nun. Oo. 7,000 pa yung nun. Dati yung 3210 puta nasa 20k ata. 24. Mga 16,000 parang ganun. Mahal na nun dati nung year 2000, di ba? Tangina. Pag may ganun ka, tapos may nakakapaglaro ka ng Snake. Tsaka Space Invaders. Hindi, Space Impact. Space Impact pa. Oo. Space Invaders. Chicken Invaders sinasabi mo yata. Chicken Invader. Mga retro no? Mga retro games. Minsan gusto kong balikan yun, yung mga old technology. Kasi parang siguro nanawa na ako sa full screen. Parang ang hipster mo naman. Yun nga There's BlackBerry. Still, BlackBerry's the shit. Pero nung nakagamit ako dati ng BlackBerry, wala naman akong BlackBerry noon eh. Pero nakahawak ako. Nakakaaliw yung yung scroller. Yung maliit na pindutan sa gitna. Parang parang may fidget siya. Parang may kinakalikot kang nipple. Kasi pag nagtatype ka kasi, ang laki kasi ng dami nun eh. Hindi tulad sa Nokia na pipindit mo, 1, 2, 3, 4. Ayun, J. Oo. Yung meron ka ng mouse sa gitna. Ang cool talaga nun. Kaya ko pa dati yung no-look nagte-text eh. Yung ano? Kaya ko pa dati sa 3315. Magte-text ka ng no-look. Kasi kabisado ko na. Oo. Dati rin no? 4 na pindot C. 4 na pindot E. Yung sa bulsa lang. Kulit nga nun eh. Gagi mga addict sa texting yun eh. Dati. Tingin mo ba dapat mas mag-text na lang tayo kaysa mag-chat? Or hindi na convenient masyado? Mas okay yung chat. Okay. Especially pag naghahanapan kayo sa isang lugar. Saan ka? Picturean mo nga kung nasan yan. Oo nga. May landmark ka, ganun. Hindi tulad ng nandito ako sa Oo nga, baka nagpapaka-hipster lang ako ngayon. Lang, nakakamiss yung... Okay din yung progress ng technology kung alam mo lang kung saan gagamit, kung alam mo lang yung tamang paggamit. Yung nga lang. Kumbaga, gamitin mo lang yung kailangan mo. Yes, Yung ba kasi abusive. Nagkaroon lang ako ng cellphone. Na ako? College? Ako rin college. Kasi kailangan na eh. Hanapin ka na magulang mo. Saan ka na? 3315 pa yan. Yung sa akin, nakalimutan ko yung model. May backlight pa yung sa akin. Yung may backlight. Kung may magte-text, titit! Dati nga namamroblema pa ako kung ano yung i-wallpaper ko. Tapos yung pare-pare sa may tsura. Gagi ang ginagawa ko kasi nun, ida-download ko pa sa cellphone ko. Tapos i-wallpaper ko pa. Ngayon puta, i-google mo na lang, wallpaper mo na eh. Hanapin mo lang sa IG o sa Facebook. Tapos nagte-text ka, haba-haba ng text mo, biglang pag-send mo, check operator service. Minsan nga, di ba dati yung pag nagte-text ka, may part 1, part 2. May part 1, part 2 pa yun. Pag na-receive mo, part 1 pa lang pala. Tapos may magsisend uli. May magbabibrate, ganun. Nakakatuwa eh. Sana lang, parang... Alam ko sa Amerika, texting pa rin sila eh. Kasi mostly iPhone naman ang mga gamit nila. More on calling din. Anong tingin mo doon sa mga taong ayaw nang tinatawagan sila? Kahit kakilala naman nila yung tumatawag. Hindi ko minsan kasi ako ganun eh. Ayaw mo rin? Parang kung kaya mo na mo sabihin sa chat mo na lang. Minsan kasi may anxiety ako pag may nagre-ring na phone. Parang, okay. Marami nga akong kilalang ganyan. Wag mo kong tawagan mo. Ko. Natatakot. Ganun. Na-appreciate kayo. Pwede ako tumawag. Sige, tawag ka. Ganun. Okay. Hindi, nagpapaalam ako. Pwede bang tumawag? Ganun. Pero yung iba, minsan kasi pag bibiglain ka, parang, now is not the time. Come on. Parang ganun. Ayun lang. That should do it, I guess. Thanks for listening. Salamat.
Text lang namin kayo pag may bagong episode. Text namin kayo lahat pag may bago ng episode ulit. Mag-GM kami. Anyway, yeah, that's it for today. That should do it, and bye-bye. Bye.